Parang bumagal ang oras. Dumating sila Alex at Leo. Nagkapalitan ng mga putok ng baril. Ngunit parang walang ibang narinig at nakita si Mia kung hindi si Jake lang. Pursahang hinigit ni Leo paalis, papalayo sa kanya. Nakikita niyang bumubuka ang bibig nito sa pagtawag sa pangalan niya hanggang sa tuluyang maipasok nila Leo sa sasakyan. Bumagsak ang katawan ni Mia sa sementadong kalsada. Nagising siya sa isang pamilyar na silid ng hospital. Unti-unti siya nagmulat ng mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ng mami niyang may sobrang pag-alala para sa kanya. "Mia anak?" Tumutulo ang luha ng kanyang ina. Agad itong nagpatawag ng doktor na tinitingnan sa kanya. Naroroon din pala sa silid ang kuya Tristan niya. Nakita ni Mia ang pag-igting ng panga na nakakatandang kapatid habang nakatingin sa kalagayan niya. "You are 6 weeks pregnant, iha." Iyon ang tinandaan niyang sinabi sa kanya ng doktor. Naroon ang magulang niya. Nang sinabi sa kanila ang balita, niyakap lang siya ng ina habang nagkasagutan naman ang daddy niya at ang nakakatandang kapatid. Nagalit ito sa kanilang ama. "Matagal na po kaming may relasyon ni Jake." Suminghap ang kanyang ina sa sinabi niya. "Dad," tawag ni Mia sa ama. Muling nangilid ang luha sa mga mata niya. "Hindi po ako kinidnap ni Jake. Patigilin niyo na po ang mga pulis sa paghuli sa kanya." Umiiyak na wika niya rito. Agad siyang dinaluhan ng ina at niyakap habang nakaupo siya sa kanyang hospital bed. "Lorenzo," may halong galit na tawag ng kanyang ina sa kanyang ama. "Naririnig mo ba ang anak mo? Tigilan mo na to. Tigilan mo na ang pagprotekta sa pamilya mo. Ano? Mas uunahin mo pa rin sila kaysa sa sarili nating pamilya? Tingnan mo kung ano nangyari sa anak natin." Umiiyak na wika ng kanyang mama habang niyayakap siya nito. "Wala na akong pakialam kung mapapahiya ang mga de la Cuesta. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao tungkol sa pamilya natin. Wala na akong pakialam. Kundi may pakialam ako para sa anak ko." Hindi nakapagsalita ang kanyang ama. Sa huli ay lumapit ito sa kanyang kama at marahan siyang dinala sa mga bisig nito. "I'm sorry anak." Nagpasya ang kanyang ina na mangibang bansa muna sila habang nagkakagulo pa. Anang doktor na tumingin sa kanya ay medyo masilan ang kanyang pagbubuntis, kaya isa yun sa mga naging rason ng kanyang ina kung bakit lalayo muna sila. Tulala si Jake habang nasa loob ng sasakyan. Hindi maalis sa isip niya ang huling nakita niyang pagbagsak ni Mia. Sinalo nito ang balang dapat ay para sa kanya. Napatiimbagang siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag may nangyaring masama kay Mia. Hindi niya kakayanin. "Anthony?" Salubong sa kanya ng nakakatandang kapatid. Mahigpit siyang niyakap ni Ivy at nanatili naman siyang nakatayo lang sa harap na nawawala ng buhay. Puno ng pag-alala niyang tiningnan ang kapatid matapos yakapin. Bumaling naman ito kay Leo. "Ano nangyari?" Pinaliwanag naman ni Leo ang nangyari. Agad natutop ni Ivy ang bibig at nangingislap sa luha ang mga matang tumingin sa kanya. Hinawakan naman siya nito. "Don't worry Anthony. I'll use my connection para malaman natin ang kalagayan ngayon ni Mia." Dahil tapat sa salita ang kanyang kapatid, nalaman nga nilang maagap na sinugod si Mia sa ospital at naging maayos ang lagay nito. Pipingdasal ang pasasalamat ni Jake matapos malaman na nasa mabuting kalagayan ang babaeng mahal. Until one day, Dr. Rodrigo de la Cuesta surrendered himself to the police and admitted his crime years ago. Hindi na rin siya pinahuli ng mga de la Cuesta sa pang-aakusa nito sa kanya ng kidnapping. Malayang napuntahan ni Jake ang kinikilala niyang ama sa loob ng maraming taon ng araw na iyon. Nakakulong na ito at umiiyak. Ang ate Ivy niya na sa wakas ay nakamit din nila ang hustisyang matagal nang dapat nilang nakuha para sa namayapan nilang mga magulang. "Jake?" Magkahalong gulat at saya ang rumihistro sa mukha nito nang makita siyang dumalaw rito sa kulungan. Magkaharap silang naupo at sa pagitan nila ay isang maliit na lamesa.
May maliit na ngiti sa labi ng kinalakhan niyang ama. Pinagsisisihan ko, anak. Paninimula nito magkahalong pagsisisi at pagsusumamo ang makikita rito. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang mahalin si Elvira. Pero ginawa ko din ang mahalin si Elvira. Pero nagawa pa rin niya akong pagtaksilan noon. Nagalit ako. Galit na galit ako sa lahat ng panlulokong ginawa nila. Nakagawa ako ng isang bagay na walang kapatawaran, na alam kong balang araw ay pagbabayaran ko, at dumating na ito. Malungkot itong napangiti, ngunit nahaluan pa rin ng saya habang nakatingin sa kanya. Sa kabila ng lahat, napunta ka sa akin. Binigyan mo ako ng pagkakataong maging ama at maiparamdam mo rin sa akin kung paano maging isang. Lumapad ang pagkakangiti nito na parang inaalala nito ang mga taong pinagsamahan nila. Anak, hindi ko hihingin ang iyong kapatawaran. Nagsimulang mabasag ang boses nito at nangingislap ang luha sa mga mata. Hindi ko alam kung mapagbibigyan mo ba ako sa tanging hihilingin ko, o may karapatan ba akong hingin sa iyo to. Pero gusto kong pakatandaan mo na mahal kita. Ang pagpapalaki ko sa iyo, ang lahat ng mga pinakita at ginawa ko para sa iyo, lahat ng iyon ay totoo. Wika nito. Hindi nabura ang ngiti sa mga labi nito, kahit nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Nanatiling walang imik si Jake, nakatingin lang siya sa kinagis ng ama. Ngunit sa kalooban niya ay labis ding siyang nasasaktan. You are the greatest blessings that ever came to my life, son. Tumayo na si Jake at bago pa man tumulo ang mga luha niya, ay tinalikuran na niya ang pinaniniwalaang ama at naglakad papalayo. Gaano kasakit ang mga nalaman niyang katotohanan? Gaano ito kasakit para sa isang anak na tulad niya na lumaking hindi nakulangan sa atensyon at pagmamahal ng kinalakhan niyang ama? Jake, anak. Natigilan din siya nang makasalubong nila si Elvira de la Cuesta. Dadalawin nito ang asawa. Nakita niya ang mga dala nitong nakabalot na pagkain. I'm sorry. Agad nitong sinabi at may kumislap na luha sa mga mata nang kinilala niyang ina. Nanatiling walang emosyon ang mukha niya at piniling lampasan na lang ito nang muli itong magsalita na ikinatigil niya at muling ikinabaling dito. She's in Canada right now. Si Mia at ang anak mo. Hinihintay ka nila. Umawang ang labi ni Jake sa nalaman. Isang tipid at malungkot na ngiti ang huling ginawad sa kanya ng kinalakhang ina bago ito tumalikod at tumuloy na sa loob. Mami, mauna na po ako sa labas. Paalam ni Mia sa inang kausap pa ang doktor niya. Tumango lang ito at abala pa rin sa pagkikipag-usap. Lumabas na siya sa klinik. Check up nila ngayon ng baby sa kanyang ubi. Napangiti si Mia habang hinahaplos ang malit na umbok ng kanyang tiyan. Hindi pa ito ganoon kalaki, pero sapat na para makitang buntis siya. Niyakap niya ang sarili. Tama lang sa Arctic weather ang Canada. Naisip na naman niya si Jake. Nawala na sila ng komunikasyon sa mga nangyari. Pero alam ni Mia na isang araw ay pupuntahan din siya nito, gaya ng pangako nito noong bago sila magkahiwalay. Naaayusin lang nito ang mga bagay at pagkatapos ay muli siya nitong kukunin. Marahan siya na pabuntong hininga. Ilang buwan na rin siya dito sa Canada. Silang dalawa lang ng mami niya, pero ang daddy niya at ang nakakatandang kapatid niya ay pupunta dito para sa Pasko. Gusto na niyang masabi kay Jake ang tungkol sa baby nila. Hindi pa man nila napag-uusapan ito noon, ay nararamdaman ni Mia na magiging masaya si Jake kapag nalaman nito. Natigilan siya at nahinto rin sa pag-iisip nang magtagpo ang mga mata nila ng lalaking papalapit sa kinatatayuan niya. Parang biglang nagkaroon ng slow motion. Naalala niya ang unang pagkikita nila sa airport noon. Parang ganito rin yung nararamdaman niya noon. Parang kanina ay iniisip niya palang ito. Suminghap siya na hustong makalapit sa kanya si Jake. Mabilis niyang niyakap ito. Napatingin din si Mia doon. Agad nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. At nang muli siyang mag-angat ng tingin kay Jake, ay agad nagtagpo ang kanilang mga mata
Gaya niya ay may kislap na rin na luha sa mga mata nito. Hinalikan siya nito at agad naman niyang tinugon ang halik nito ng lalaking pinakamamahal niya. I love you so much, Mia. Thank you sa pagdadala ng anak natin. I love you both. Thank you for everything, baby. May ngiti sa mga labing napapikit si Mia at agad naging komportable at kontento sa mga bisig ni Jake. Akala niya ay matatagalan pa ito. Napakasaya niya na magkasama sila na isa-celebrate ang Christmas at New Year. I love you, Jake. Bulong niya rito. Para kay Jake ay si Mia ang anghel na pinadala ng langit para sa kanya to save him. Nakita ni Mia na natigilan ang mami niya nang nadatnan sila ni Jake doon. Inayos din ito ang sarili at reaksyon at nilapitan na sila. Sinubukan nitong ngumiti sa kasama niya. Iho, bati nito kay Jake. Tita. Wika naman ni Jake. May ilang sandaling katahimikan. Galing lang kami sa check-up ni Mia. Wika naman ng mami niya. Tumango naman si Jake. Thank you, tita. Okay, let's go. Tumingin ang ina kay Mia. Tumingin naman siya kay Jake. Saan ka nga pala dito nakatuloy, Jake? Tanong naman ng mami niya. Malapit lang sa hotel dito, tita. Tumango naman ang mami niya at tumingin sa kanya. Tapos balik muli kay Jake. Christmas Eve, mamaya iho. Baka gusto mong pumunta sa bahay. Inimbita ng kanyang mami si Jake. Nagkatinginan naman sila ni Jake at ngumiti sa isa't isa. Thank you, tita. Wika ni Jake sa mami niya. Hinatid na sila ni Jake sa tinutuluyan nila doon. Nang makarating ay nauna nang pumasok ang mami niya sa loob at nagpaiwan naman muna siya para makapagpaalam din muna kay Jake. See you later. Baling ni Mia sa lalaki. Tumango naman si Jake at inabot ang noo niya para mahalikan. Napangiti na lang siya at saglit na papikit ang mga mata. Kailan ka nga pala dumating? Tanong naman niya rito. Kanina lang. Napaangat siya ng tingin sa lalaki. Kanina lang? At paano mo nalaman doon mo ako makikita? Kanina pa ako nakasunod sa inyo simula nang umalis kayo ng bahay ng mami mo. Wika naman ni Jake. I got your address from mom. Sa tita Elvira niya. May mga tanong sa mga mata ni Mia. Pero ngumiti lang siya. Stalker. Biro naman niya rito. Ngumisi lang naman si Jake sa kanya. Pinakawalan din siya ng lalaki at nagpaalam na mag last minute ito sa pamimili ng gift for her family. Napangisin na lang si Mia. I love you. Ani ni Jake bago tuluyan na rin munang nagpaalam. Tumango naman si Mia. I love you. Hinintay siya ni Jake na makapasok sa bahay nila bago ito bumalik sa sasakyang gamit. You look happy. Ngumiti sa kanya ang mami niya. Bumaling naman si Mia sa ina na may ngiti sa mga labi nito. Ngayon po pala dadating sila, daddy. Ang akala ko ay bukas pa. Ngayon na iha, humabol sila. Uwi ka naman ng mami niya. Magsasabay na po ba sila ni kuya? Tumango naman ang mami niya. Napangiti naman si Mia. Tahimik niyang hinihiling na sana ay tuloy-tuloy nang maging maayos ang lahat. Marami pa silang pag-uusapan ni Jake. Hindi pa niya rito nakakamusta ang ate Ivy nito sa Pilipinas. Susunduin po ba natin sila dad sa airport, ma'am? What time po ba sila dadating? Maaga pa naman. Hindi na iha, hintay na lang natin sila rito sa bahay. Maya-maya ay narito na rin sila. Ang mabuti pang gawin mo ay magpahinga ka na muna. Take a nap. Payo ng mami niya. Umiling naman si Mia. Hindi yata siya makakatulog. Napahawak na lang siya sa kanyang tiyan at napangiti siya. Are you excited to be with your dad again? Ha, baby? Tanong niya sa anak. Alam na rin po ba nila dad na nandito na si Jake? Tanong niya sa kanyang mami. Umiling naman ito. Hindi pa iha, mamaya pagdating nila. Sasabihin ko sa kanila. Tumango naman si Mia sa sinabi ng ina. Huwag ka mag-alala, Mia. Kakausapin ko ang daddy mo. And everything will be fine. Ngumiti ito sa kanya. Ngumiti rin siya sa ina. Thank you, ma'am. Ngumiti lang ito sa kanya. Nang dumating ang kanyang pamilya, sinabi na nga rin dito ng mami niya at sa daddy niya na nandito na si Jake. At makikisalo ito mamayang gabi. Tumingin lang naman sa kanya ang dad niya at tumango ito sa mami niya.
Parang nakahinga pa si Mia. Gusto niya rin kausapin ang daddy niya. Dad, nilapitan niya ito na mapag-isa sila. Ang mami niya at ang sister-in-law niya ay nasa kusina sa paghahanda ng pagkain nila para mamaya. Ang kuya naman niya ay nagpapahinga muna sa kwarto kasama ang pamangkin niya. Napagod din ang bata sa biyahe. Bumaling sa kanya ang daddy niya. Iha, how are you? Tumingin ito sa tiyan niya at napangiti na lang. I'm okay, Dad. Galing lang kami ni Mami kanina sa check-up. Tumango naman ang daddy niya. Sandali silang natahimik. Would you like to sit down, Iha? Iginiya siya ng ama sa isang upuan. Baka mapagod ka sa pagtayo mo. Hindi na iwasan ni Mia ang mapangiti sa tinura ng ama niya. Thanks, Dad. Umupo na rin siya doon. Pero okay lang po ako. Okay lang naman po kami ni baby. Wala naman pong komplikasyon o dapat tayong ipag-alala. Maayos po kami, sabi po ng doktor. Wika niya sa kanyang ama. Tumango naman ito. Nagkatinginan sila at nakikita niyang napabuntong hininga ito. I'm so sorry, Iha. Wika nito. Parang may mainit na magaang kamay ang humaplo sa puso ni Mia. Umiling siya. Huwag niyo pong isipin yun, Dad. Will you talk to Jake, please? Tanong naman niya. No need to say please, Iha. Tumango ito. I will talk to him. Tumayo si Mia at lumapit sa kinaupuan naman ng ama niya para mayakap ito. Thank you, Dad. Hinaplos naman ito ang likod niya. Don't worry about it, Iha. It should be done. At kailangan ko rin siya makausap tungkol sa plano ninyo. Sa inyong mag-ina. Wika naman ng daddy niya. Tumango naman si Mia at kumala sa yakap. Tumango-tango siya. Hindi siya nag-aalala doon. Alam niyang nakahanda na rin si Jake para sa kanila. At naniniwala siya sa pagmamahal nito sa kanya at sa baby nila. Nang tumunog na ang doorbell ay alam niyang si Jake na iyon. Halos tapos na rin sila sa paghahanda ng mesa. Gising na rin ang kuya niya at ang pamangkin niya. Nakipagkulitan pa nga ito sa kanila kanina. Sinalubong ni Mia ng ngiti si Jake nang pinagbuksan niya ito at pinatuloy. Malamig sa labas. Aniyang tinulungan si Jake sa paghuhubad ng coat nito. Tumuloy sila sa dining pagkatapos. Marahang binati naman ni Jake ang pamilya niya. Binati rin naman ito ng pamilya. Umupo na sila roon at nagsimula ng kumain. Nag-usap din ang pamilya niya na sinasali si Jake sa usapan. Napangiti na lang si Mia habang pinagmamasdan ang pamilya at ang lalaking mahal niya. May I talk to you, Iho? Wika ni Lorenzo ng ilang sandali pagkatapos ng kanilang dinner. Nagkatinginan si Mia at Jake. Tumango ang huli at sumama na muna sa kanyang ama. Nakasunod ang tingin ni Mia sa dalawa ng kuhanin ng mami niya ang kanyang atensyon. Don't worry, Iha. Mag-uusap lang ang dad mo at si Jake. Lapit sa kanya ng ina. Marahang tumango naman si Mia sa mami niya. Opo, nakausap ko na rin po kanina si Daddy. Sinabi niya sa akin na kakausapin niya ngayon si Jake. Tumango ang ginang at bahagyang ngumiti sa kanya. Halika rito. Hinawakan siya nito at iginiya muna para sila naman ang makapag-usap. Marahan na pabuntong hininga ang mami niya. Tumingin ito sa kanya. Ano ang plano mo ngayon? Tanong sa kanya. Mag-uusap pa po kami ni Jake. No, inilingan siya nito. No, Iha. Ikaw, ano ang plano mo? Nakuha niya ang sinasabi ng ina. Tumango siya. Kakausapin ko po si Jake. Wika niya rito. At tiningnan ang kanyang ina. Pag-uusapan po namin ang tungkol sa amin at sa magiging anak namin. Kung mananatili po kami dito sa Canada or babalik po kami sa Pilipinas, naroon pa rin ang trabaho namin sa hospital natin. Alam ko naman na pwede kami magtrabaho dito. Umiling-iling siya sa ina. Hindi ko po alam kung ano po talaga ang dapat kong isagot sa inyo, ma'am. Dahil hindi na lang po ako ang magdidesisyon dito. Lalo para sa anak namin. Wika niya sa kanyang mami. Napangiti naman si Lisa sa anak. Naiintindihan kita, Mia. Hindi po ba ang sabi niyo pa sa akin noon? Noong tanungin ko kayo kung bakit kailangan dalawa kayo lagi dapat ni Daddy ang nagdi-decide sa kahit na anong bagay. At sinabi po ninyo, your husband and wife.
Dalawa kayong mga magulang namin ni kuya. Kaya naman para maiwasan na rin ang hindi pagkakaintindihan, dapat ay pareho kayong nagkakasundo sa mga pasya ninyo. Napangiti naman ang kanyang ina sa sinabi niya. Yes, iha. Kapag naging mag-asawa na kayo ni Jake, mas mainam na maging isa ang desisyon ninyong dalawa sa lahat ng bagay. You are not alone anymore. Partners na kayong dalawa sa kahit na ano. Napangiti na rin si Mia sa sinabi ng kanyang mama at tumango siya rito. Ibig bang sabihin, pumapayag na kayo na magpakasal kami ni Jake? Tanong niya sa kanyang ina. Napailing naman ang kanyang ina. Oo naman iha, magkakaanak na kayo at yun ang nararapat na gawin. At alam kong mahal mo siya, hindi ba? Ngumiti ang kanyang ina. Marahan namang tumango si Mia at may ngiti sa mga labi nito. Yes, mami. Mahal na mahal ko po si Jake. Amin naman niya rito. Napangiti na lang ang kanyang ina. Ako ang mami mo at nakikita ko yon. Nang mukhang natapos na ang pag-uusap ni Jake at ang daddy niya, ay sinalubong niya ang kasintahan. Tapos na? Tanong naman niya rito. Tumango naman si Jake at ngumiti sa kanya. Ngumiti rin si Mia at bumaling sa ama nang nginitian lang din siya ng bahagya. It's late, iho. Huwag ka na lang muna sigurong umuwi sa hotel mo at pwede ka na rin naman ditong matulog. Bumaling ang mami niya sa dad niya. Tumango rin naman si Lorenzo. Thank you, tita. Tumango lang ito. Mia, magpahinga na siguro kayo sa kwarto mo. Hindi maganda sa'yo ang puyat. Uwi ka naman ang kanyang mami. Tumango naman si Mia at ginaya na niya si Jake sa kwarto niya. Anong pinag-usapan ninyo ni Dad? Tanong niya rito, habang nakahiga na sila sa kama at nakaunan siya kay Jake. Marahan siyang niyakap ni Jake at nilalaro-laro nito ang buhok niya. At para namang nahihili si Mia sa ginagawa nito. He apologized. Sagot naman ni Jake. Napangiti na lang si Mia. Sandaling katahimikan bago muling may nagsalita sa kanilang dalawa. I'm not happy that my dad is in prison right now. Wika naman ni Jake. Niyakapan ni Mia si Jake sa kanyang gilid at nakinig lang muna sa sasabihin nito. Alam kong mali ang ginawa niya. Dahil sa ginawa niya sa mga magulang namin. Pero siya pa rin ang kinilala kong ama. Lumaki ako na siya ang kinilala kong ama. Pero ang totoo pala, hindi sila ang totoo kong magulang. Parang lumaki din pala ako sa isang kasinungalingan. Hindi ko ipinagtatanggol ang ginawa ni Tito. Pero alam kong hindi siya masamang tao, Jake. Pinalakihan niya sa totoong pagmamahal. Alam kong mahal na mahal ka ni Tito na para sa totoong anak. Pero yes, kailangan niya pa rin iyong pagbayaran sa kulungan. Para na rin sa totoong mga magulang mo, Jake. Tumango naman si Jake. Iyan din ang sabi niya sa akin nang pumuntahan ko siya sa kulungan. Sinabi niyang mahal na mahal niya ako. At totoo lahat ng ipinakita niya. Bahagyang bumangon si Mia at nag-angat siya ng tingin. Pumunta ka doon? Tumango naman si Jake. Para sa mga tanong ko, I felt like I needed to. Tumango naman si Mia at bahagyang humiti. Tama lang yun, Jake. Kailangan mo yun para sa sarili mo. Inabot ni Jake ang mukha niya at marahan na hinaplos ito. Ayaw ko nang magalit, Mia. I don't want to start a family with you and raise our children with Igor still in me. Gusto ko na lang magpatawad para wala na akong iisipin kung hindi tayo. Umiling-iling ito. Sana lang maintindihan ako ng totoo kong magulang. Tumango naman si Mia. Maiintindihan ka nila, Jake. At alam kong mahal ka nila. At alam kong maiintindihan nila kung ano man yung gusto mo. Tumango naman si Jake sa sinabi niya. Napangiti na lang si Mia pagkatapos ng halik nito. Pwede na ba tayong matulog? Wika naman ni Jake. Napatango naman siya. Kailangan mo na magpahinga at ni baby. Ikaw rin, wika naman ni Mia. Nagising si Mia na wala na sa tabi niya si Jake. Iniisip pa niyang baka panaginip lang ang lahat. Pinakiramdaman niya muna ang sarili at alam niyang hindi iyon panaginip. Jake is really here at nagkausap na rin ang kanyang pamilya. Bumangon na siya at pagkatapos manggaling sa banyo ay lumabas na rin ang kwarto para hanapin si Jake.
Good morning, tata. Salubong sa kanya ng pamangkin. Automatikong humiti si Rito. Good morning, baby. Niyakap niya ang bata at hinagkan. I'm not a baby anymore. I'm a big girl na. Nandito ang baby. Turo naman nito sa kanyang tiyan. Bahagyan na lang natawa si Mia at tumango sa pamangkin. Yes, sang-ayon niya Rito. Kanina ka pa bang gising? Malambing niyang tanong Rito. Tumango naman ito. Yes, nandun po si Toto at the kitchen. Nagluluto po siya. Pagpapaalam nito sa kanya. Napatango na lang siya. Where's your mommy and daddy? Tanong naman niya Rito. Sa room pa po, natutulog pa. Sagot naman ito. Tumango na si Mia at sinama na ang pamangkin sa kusina para puntahan si Jake na nagluluto na siguro ng almusal nila. Napailing na lang si Mia. Lolo and Lola left early. They went to the grocery. They also asked me if I want to go with them. Kwento naman ng bata habang papasok sila sa kitchen. Hindi ka sumama kay na Lolo at Lola? Tanong naman niya Rito. Umiling naman ito. Nope. Bakit naman? Baling niya Rito. Umiling-iling naman ito. I just don't want. I'm waiting for you to wake up. Napangisi naman si Mia sa pamangkin. Sus, bakit naman? Nagkibit-balikat lang naman ito. Mukhang binubula pa yata siya ng pamangkin niya. Baka tinatamad lang din itong lumabas kasama ang magulang niya. Malamig din talaga sa labas dahil may snow na. Hi, batis sa kanya ni Jake na naglalapag ng pagkain sa mesa. Nailing na lang si Mia. Jake, napabuntong hininga siya. You don't have to do this. Wika naman niya Rito. Nilapitan siya ni Jake at hinagkan. Habang nakatingin naman ang pamangkin sa kanila. I'm sorry, hindi na kita nahintay na magising. I decided na bumangon na maaga para na rin mapagluto kita ng breakfast. Is this okay? Binalingan nito ang mga pagkain sa mesa. May pancake doon na nagpatakam kay Mia. Napangiti naman si Mia kay Jake. Thank you. At hinalikan niya ito sa pisngi. Napangiti naman si Jake. You're welcome. Kumain na tayo. Bumaling ito sa pamangkin nila. Your mom and dad still sleeping? He asked. Tumango naman ang bata sa tanong. Yes, let's not wait for them. I'm hungry na. Wika naman ito. Napangiti na lang sila ni Jake sa isa't isa matapos magkatinginan. Pinaghila niya si Jake na mauupuan at pinaupo na rin ito roon ang pamangkin niya. Madaldal itong si Christine sa mesa kaya naman hindi na rin nila napigilang dalawang mapatawa sa kakulitan ng bata. For New Year ay nasa top floor ng isang hotel nilang pamilya ang naisipan magpalipas ng bagong taon. Nagbook na rin sila ng kwarto para doon na rin makapagpahinga at matulog. Nagdine muna sila sa isang restaurant sa top floor kasama ang iba pang mga guest ng hotel ay nakasabay na rin sa countdown. Dahan-dahan! Hey Christine! Saway naman ni Camille sa anak ng mukhang nagmamadali na itong kumain para makalabas sa malapad na veranda ng hotel ng restaurant na kinakainan nila at ayaw na din mamiss ng bata ang mga fireworks. Happy New Year! Nagkabatian sila. Pinapanood na rin nila ang fireworks habang yakap din siya ni Jake galing sa likod. Komportable naman si Mia na nakasandal sa nobyo. Ang kuya Tristan naman niya ay buhat si Christine na nakalapit na din si Camille sa asawa habang nanonood din ng fireworks. Sweet din sila sa isa't isa. Ang mga magulang din nila. Hindi mapigilan ni Mia ang mapangiti. Ngunit sandali lang ay nawala ang ngiti sa mga labi niya nang lumuhod na lang si Jake sa tabi niya at may hawak na singsing. May gwapong ngiti sa mga labi nito. Patuloy ang fireworks at halos hindi pa sila magkarinigan. Naitakip ni Mia sa bibig at naluha na rin siya ng kaunti. Tumatango rin siya sa proposal ni Jake kahit pa nababalot pa rin ng emosyon. Hindi niya pa rin inaasahan ito. Tingin niya ay perfect din with this fireworks and the celebration of New Year. Parang bagong taon din para sa kanilang dalawa ni Jake. Ibinigay niya ang kamay niya kay Jake at maagap namang isinuot ni Jake ang singsing sa kanya. At pagkatapos ay tumayo ito para mayakap siya. At marahang niyakap rin niya ito. May mga ngiti para sa kanila ang pamilya niya at pinapalakpakan na sila ng iba pang mga taong naroroon. Kasama nila sa lugar. Walang pagsidhan ang saya sa puso ni Mia. Alam niyang hindi pa rin dito nagtatapos.
Siguro nga ay nagsisimula pa lang sila. Pero yung simula nila at simula ng buhay niya kasama si Jake, ang tanging lalaking pinakamamahal niya at ang pamilyang bubuuin nila. Basta ang alam ni Mia, gaya nga ng sabi ng mami niya, na hindi na lang siya mag-isa ngayon, na andun na si Jake at makakasama niya sa habang buhay. Ilang linggo pagkatapos ng New Year ang pananatili nila sa Canada. Tinanong niya rin ang lalaki, then come to the decision na manatili na lang muna sa abroad. Lumipat din sila sa lugar na kinalakhan ni Jake. May nabili rin na bahay doon ang lalaki galing sa sariling pera nito at inayos na rin ang mga kailangan pa nila. Jake, may savings din naman ako. Hayaan mong tulungan kita. Wika ni Mia sa mapapangasawa. Bumaling naman sa kanya si Jake. It's okay. Kaya ko to, huwag ka mag-alala. Ngumiti naman ito sa kanya. Una nilang inasikaso ang kanilang intimate wedding. Naroon din ang pamilya ni Mia at ang ate Ivy ni rin ni Jake, kasama din ito sa Leo. Mia, binati siya ng ngiti ni Ivy na halos kararating lang din. Agad namang napatayo si Mia at sanalubong ito ng yakap. Thank you dahil dumating kayo. Wika naman niya rito. Kumalas sila sa yakap. Salamat po sa pagpunta. Wika ni Mia. Inilingan lang naman siya ni Ivy. Of course, kasal ninyo ng kapatid ko. Ngiti-ngiting wika naman ito. Napangiti na rin si Mia. Nakatanggap din sila ng ilang pang pagbati at galing din kay Leo. Mukhang magpapakasal na rin ito at si Ivy na mauuna lamang sila ni Jake. Salamat Leo, ani naman ni Mia sa lalaki. Ngumiti lang din ito sa kanya. Congratulations, wika naman ito. Pumasok sa silid ang mami niya at si Camille para tulungan na rin siya sa puting damit na susuotin. Nagkabatian na din muli ang mga ito at si Ivy. Tumulong na rin si Ivy sa make-up niya. Walang mapagsidhan ang kaligayahan ni Mia dahil ang araw na ito espesyal at perpekto para sa kanya. Kahit simple lang at sila-sila din ay masaya na talaga siya. Ang importante ay sila ni Jake at ang mga taong mahahalaga sa kanila na nandito rin at pinanunood ang kasal nila na punong-puno ng pagmamahal. You're beautiful. Nakangiting wika ni Ivy sa kanya na matapos yan itong make-upan. Ngumiti naman si Mia sa magiging sister-in-law niya. Tinatapos ni Camille ang pag-aayos naman ng buhok niya. Handa ka na ba? Nakangiti rin na tanong sa kanya ng kanyang mami. Marahang tumango naman si Mia at iginiya na rin siya ng mga ito palabas ng sasakyan. Her mother was holding her hand while they were inside in the car. Sa ibang sasakyan naman sila Ivy at Camille. Sa isang maliit na chapel sila ikinasal ni Jake. Samantalang si Tristy naman ay nagsisimulang isaboy ang mga bulaklak. Sa maikling aisles na dadaanan din ni Mia. May mga ngiti sa mga labi niya habang unti-unting nagsisimulang maglakad doon. Kapit ang wedding bouquet niya. Nakita niya si Jake sa dulo at nakangiti rin na nag-aantay sa kanya. Maagap siyang sinalubong ni Jake nang makarating siya sa dulo. Nakikita niya ang pamumula ng mga mata nito. Lumuhod si Jake sa may paanan ni Mia para mahalikan ang kanyang tiyan kung saan naroon pa ang kanilang magiging anak. It was solemn. Hindi na iwasan ang mapaiyak. Ngayon ay tears of joy na lang iyon din. Masayang masaya sila ni Jake sa araw na ito, sa pagkakataong ito. Bahagyang yumuko si Jake at unti-unting nilapit ang mukha sa kanya para marahan siyang mahalikan. Napangiti na lang si Mia sa malambot na halik nila. I now pronounce you husband and wife. It was finally stated. Nagpalakpakan ang mga kasama nila sa loob ng magandang chapel na iyon. Binuhat pa si Mia ni Jake. Bahagya na lang siyang napatawa sa ginawa ng asawa. I love you. Wika ni Mia na nakatingin sa asawa. Ngumiti si Jake habang nakadungaw sa kanya. Nasa mga bisig nito. It was smile of contentment. I love you. Wika naman ni Jake. Pareho silang may magandang mga ngiti para sa isa't isa. Few more months after their wedding, ay dumating na sa buhay nila ang kanilang anak. At pinangalanan nila itong Jake's second na name of Anthony de la Cuesta Noble. Napakagwapo niya, manang-mana sa kanyang daddy.
Nakangiting nag-angat ng tingin si Mia kay Jake mula sa kanilang anak. Ngumiti si Jake at hinagkan siya sa noo. Sandali namang napapikit si Mia para damhin iyon. Mami, kailan po ang flight ninyo? Kausap ni Mia sa ina na nasa Pilipinas nang muli kasama ang dad at nakatakda niyang kapatid at pamilya nito. Habang sila naman ni Jake ay nagpaiwan at nanirahan sa abroad. Nakabalik na rin si Jake sa pagtatrabaho sa ospital. May duty nga ito ngayon. Naiwan naman sila ng baby nila sa bahay. Babalik din si Mia sa pagtatrabaho kapag siguro medyo malaki na rin ang anak nila. Sa ngayon ay kailangan pa siya nito. Next day, iha. Sagot naman ng ina niya mula sa kabilang linya. Ngumiti naman si Mia. Makakahabol pa ito at ang dad niya sa birthday ni Anthony. Kumusta kayo riyan, iha? Pangangamusta ng ina. Okay po kami, mami. Kayo po. Mag-usap pa sila mag-ina at nagkumustahan hanggang tinapos na rin ang tawag pagkatapos. Inasakaso na muli ni Mia ang anak na nagising na rin. Nakaluto na rin si Mia ng dinner nila nang makauwi si Jake. Hinagkan siya ni Jake at sinalubong tinito ng halik ang anak nila. Napangiti na lang si Mia sa mag-ama niya. To celebrate Anthony's first birthday with her parents na nagbakasyon din sa kanila. Mahirap din ang ganito. Malayo rin sila sa mga mahal nila. Happy birthday, baby! Hinagka ni Mia ang anak. Tinulungan nila ito ni Jake sa pag-blow ng birthday cake nito. Napangiti naman si Anthony. Pinanggigilan na lang ni Mia ang anak. Hindi lang birthday ni Anthony ang na-celebrate nila dahil sinabi na rin ni Mia sa asawa na nagdadalang tao na rin siya sa ikalawang pagkakataon. At napakasaya ni Jake na malaman ito. Parang ang bilis naman yatang nasundan itong apo ko. Ilan ba ang balak niyong anak at mukhang nagmamadali kayo? Biro pa ni Lisa sa kanila. Napatawa na lang sila ni Mia. Pero masaya rin ang magulang niya at madadagdagan na naman ang apo ng mga ito. Congratulations, iha! Hinagkan siya ng ina para sa muling pagbubuntis. Binati rin ng dad niya si Jake. Pinalipas pa nila ang mga taon hanggang tuluyang magdesisyon na bumalik na sa Pilipinas. Malaki na rin ang mga anak nila. Anthony, hold your sister. Wika naman ni Mia sa panganay nila ni Jake. Nasa Manila Airport na sila at pababa na rin ang eroplano. After years abroad, they're staying here for good now. Aya, come here. Tawag naman ni Anthony sa nakakabatang kapatid na 6 na taong gulang na. Lumapit naman si Aya sa kuya niya at hinawakan ito sa kamay ni Anthony na ngayon ay 9 years old na rin. Naging abala rin silang mag-asawa sa kanilang luggage. Nakalabas na sila sa airplane at naroon na rin ang pamilya nilang naghihintay at sumundo sa kanila. Ang mga apo ko! Masayang salubong ni Lisa sa mga apo. Lola! Lola! Tumakbo rin ang mga bata sa lolo at lola ng mga ito. Napangiti na lang si Mia at sumunod na din at yumakap sa mga magulang niya. Sinundo pa talaga sila ng mga ito. Mabuti at hindi naman delayed ang flight nila. Ma'am, anak, miss ko na kayo ng mga bata. Yakap sa kanya ng kanyang mami. Tumabi ang mga bata sa parents ni Mia. Sa biyahe magkatabi naman sila ni Jake. Nasa bahay din daw naghihintay si Tita Elvira sa pagdating natin. Pagpapaalam naman ni Mia sa asawa. Bumaling sa kanya si Jake. Tumango lang ito. Are you okay? Tanong niya sa asawa. Nag-aalala siya. Pero ilang taon na rin naman ang nakakalipas. Ngumiti sa kanya si Jake. Yeah. At hinagkan siya ng asawa sa kanyang noo. Napangiti na lang si Mia at niyakap pa ang braso ng asawa. Nang makarating sila sa bahay ng magulang niya, ay hindi rin maiwasan ni Mia ang pagbabalik tanaw. Sa bahay na ito siya lumaki at nagkaisip. Dito rin sila nagsimula noon ni Jake. Napangiti si Mia sa alaala dahil parang kahapon lang. Naroon na rin ang kuya Tristan niya at ang pamilya nito at ang kanyang tita Elvira. Napatayo ito nang makita silang dumating. Bumaling si Mia kay Jake sa tabi niya at hinawakan niya ang kamay ng asawa. Anthony! Aya, this is your Lola LV. Si Jake ang nagpakilala sa mga anak. Lumapit at tumalak din ang mga bata sa ginang na nangingislap na ang luha sa mga mata. Nakikita niya sa edad nito. Makikitaan ito ng tuwa nang nakilala na rin ngayon ang apo. Anak,
baling naman ni Elvira sa itinuring na anak. Sa dining na muna tayo at baka lumamig ang pagkain, wika naman ni Lisa. Tumango sila at sumunod na rin doon. Maraming kwento lalo na si Aya habang kumakain sila sa hapag. Medyo madaldal din itong anak nilang babae. Habang nangingiti lang naman si Anthony na nakikinig sa kapatid. Napailing na lang si Mia at napapatawan na rin sila sa anak. I want to be beautiful as Ate Tin, puna naman ni Aya sa nakakatandang pinsan. Bahagya namang napatawa at napailing na lang si Tristin na ngayon ay dalaga na rin. Bumaling ito sa pinsan. Napakaganda mo rin naman, Aya. Totoo naman halos iyon. Halos kamukha ni Aya ang mami niya at may nakuhang kaunti din naman kay Jake. Ngumisi lang naman si Aya sa mga papuri sa kanya. Gusto raw nitong maging beauty queen. Siguro ay dahil na rin sa minsang napanood ng bata sa pageant. Si Anthony naman ay gusto rin maging doktor kagaya nila ni Jake. Napapailing na lang si Mia. Pero syempre, susuportahan nila ni Jake ang kanilang mga anak sa kahit na ano pamang pat na tatahakin ng mga ito. At alam niyang hindi makakasama sa mga ito. Dadalaw kayo bukas kay Dad. Sasama na kami. Isasama rin namin ang mga bata para makita niya. Wika ni Jake na halos ikinatahimik din nila sa mesa. Nabanggit din kasi ni Elvira, ang asawa na kasalukuyan pa rin nasa kulungan ngayon. Nangingislap sa luha ang mga mata ng ginang na tumango sa kinikilalang anak. Salamat iho, paniguradong matutuwa ang daddy mo. Wika nito. Tumango lang naman si Jake. Nagpahinga na rin sila sa bahay din ng magulang ni Mia pagkatapos ng gabing iyon. Kinabukasan ay maaga sila para dalawin ang kinalakhang ama ni Jake. Nang makarating doon ay naroon na rin nauna si Elvira at mukhang pinaalam na rin sa asawa ang pagpunta nila ngayon. Parang automatiko na napaluha na lang si Rodrigo nang muling nasilayan ang nag-iisang kinikilalang anak pagkatapos ng maraming taong lumipas at ngayon ay kasama pa nito ang mga apo niya. Napatayo na rin ito para salubungin sila ni Jake. Jake, tawag nito. Kitang namayat ito sa mga nakalipas na taon sa kulungan, ngunit mukhang maayos din naman ang kalagayan nito. Pinalapit ni Mia ang mga anak sa lolo ng mga ito na sa kabila ng luha ay may natutuwang ngiti rin sa mga labi nito, lalo para sa mga apo. Unti-unti namang lumapit ang mga bata sa lolo ng mga ito at humalik. Kumandong pa si Aya sa lolo nito na ikinatuwa rin naman ng huli. Hinagkan din nito ang mga apo. May mga dala po kaming pagkain. Baling naman ni Mia kay Elvira. Tumango naman si Mia at ngumiti kay Elvira. Salamat iha. Tinulungan siya nito sa paglalagay at pagbubukas ng mga pagkain doon. Nasulya pa ni Mia ang ngiti sa mga labi ni Jake habang pinagmamasdan din nito ang kinikilalang ama sa mahabang panahon at ang mga anak nila. Napangiti na rin si Mia lalo para sa asawa. Kaya nga kapag galit tayo o masama ang loob ay mas mainam na huwag muna tayong magdesisyon o gumawa ng aksyon na maaaring pagsisihan lang din natin sa huli. Mabuting pahupain muna natin. At ang galit naman ay maaaring nariyan lang din. Ngunit ang pagmamahal ay hindi rin naman nawawala. At madalas mas matimbang ang pagmamahal na mayroon tayo kaysa kung anumang galit ang nananalaytay sa atin. Nagtagpo ang mga mata ni Mia at Jake nang maramdaman din siguro ng huli ang tingin niya. Napangiti ang asawa niya at sinabi niyang I love you. Ganun rin ang ginawa ni Jake. Tapos ay pareho na lang silang nakangiti sa isa't isa. Alam ni Mia na pinakasalan niya ang lalaking napakabuti at alam niya na nanatili ang pagmamahal at tamang pagpapatawa dito. Kahit saan man sila makarating, alam niyang napakaswerte niya sa kanyang asawa.